Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon nasa Mateo chapter 14 po. Kung maaari ay pakikuha na po ninyo ng inyong mga Biblia. At titingnan po natin dito sa ating pakikinig ng salita ng Diyos ang patungkol sa chapter 14 na kung saan ito yung pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. So Mateo chapter 14, bago po ang lahat ay manalangin tayo. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po Ama sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin ng mga salitang ito na kung saan inihahayag niyo po sa pamamagitan ng salitang ito ang iyong kapangyarihan. Pinapakita niyo po sa amin dito kung gaano kakadakilang Diyos at ang sa pamamagitan na ginagawa mong ito, lalo niyo pong hinahayag ang pag-ibig niyo po sa amin. Kaya salamat po Ama, dalangin po namin ang yung pagbukas ng bawat kaisipan ng bawat isa upang maunawaan namin po ang salitang ito. Maraming salamat po Ama sa iyong habag. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong salita, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng instruction. Tulungan niyo po kami Ama na maunawaan namin ang salita mong ito at maisabuhay. At ang dalangin po namin ito sa iyo ay sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So Mateo chapter 14, ang pagkamatay ni Juan na taga-bautismo. Verse 1, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon, siya ay muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Pinagapos niya ito at pinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito sa udyok ng kanyang ina. Sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos na ibigay sa dalaga ang hinihingi nito. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinapinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. So dito po sa part na ito makikita natin na bakit si Juan napapugutan, kasi ito pong si Juan ay kumbaga si Herodes po ang nagpabilanggo nito dahil sa dahilan na siya po ay sinasaway ni Juan na mali ang kaniyang ginagawa, na kinakasama niya po ang asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. So si Herodes at si Felipe ay magkapatid at asawa niya po itong si Herodias. Ngayon naging kasama, kumbaga sa atin sa Kapanon sinasabing naging kabit, naging kabit nito ni Herodias ang asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. So kaya binabalaan po siya ni Juan, sinabihan na bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid na si Felipe. So ngayon dito nagalit si Juan, pero hindi niya ito maipapatay dahil nga ito ay kilala ng karamihan na si Juan po ay isang propeta. At dumating po yung kaarawan ni Herodias, nakita natin dito nung sumapit ang kaarawan ni Herodes.
nasayahan siya sa anak ng kanyang kabit, na sumasayaw. Kumbaga si Herodias may anak na dalaga at ito ay sumasayaw habang sa kaarawan ni Herodes. At nasayahan siya at naipangako niya, naku, kahit anuman hilingin ng anak ni Herodias ay kanyang ibibigay. Kaya itong si yung anak na ito, nasulsulan ng kanyang ina na si Herodias, na ang hingiin ay ang ulo ni Juan, na tagapagbautismo. At dahil naipangako ito sa harapan ng maraming panauhin, hindi na ito na-reverse, hindi na ito nabago ni Herodes. Kaya nga ibinigay niya ang gusto ng dalaga. Ipinapugutan niya po ng ulo itong si Juan. At nakita natin dito na kapag talaga nagsalita ang tao, kailangan po iisipin niya muna. Kasi katulad nito po, nakakompromiso po itong si Herodes dahil hindi niya mabawi ang sinabi niya. At ito po ito nga ang naging dahilan na siya po ang nagpapatay kay Juan. At makita po natin dito ang kasalanan, makita natin si Herodias. Si Herodias nagkakasala na siyang pangangalo niya, pero dahil hindi siya nakinig doon sa babala sa kanya ni Juan, anong nangyari? Dumating pa po sa punto na itong si Herodias at si Herodes ay naging mamamatay tao. So nadagdagan pa yung kanilang kasalanan sa pagiging katigasan ng kanilang ulo. Ito po ang nakita natin dito, na kapag ang isang kasalanan ay hindi nagbago, ibig sabihin yung kasalanan sa kabila na may mga sumusuway o nagpapaalala na mali ang kanilang ginagawa, kapag hindi ito tuluyang iniwanan o inalisan ng isang tao, nagkakapatong-patong po ang problema. Katulad nito. Una, nangangalo niya lamang si Herodes, pero dahil hindi siya nakinig na ihiwalayan niya si Herodias, anong nangyari? Naging mamamatay tao pa siya. Dahil dito, So ngayon, dito ito ang aral nating nakita. At sa verse 13, ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis, bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nung ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Dito po sa part na to, nakita natin na ang Panginoong Jesus kumbaga, noon pa man pala ganito na po ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Katulad after siyang nangaral, nakita natin ito twice dito, may iba pang part dito na ganun din ang ginawa, pagpapakain sa 4,000 at ito yung sa 5,000. So nakita po natin dito, ang Panginoong Hesus concerned sa spiritual, maging sa physical.
Matapos mangaral ang Panginoong Hesus, ano po ang sabi ng mga alagad kasi gumagabi na, pauwiin na yung mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag pakainin ninyo sila. Sabi dito. Sabi niya, bigyan ninyo sila ng makakain. At sumagot nga itong mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Sa banda pong ito, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, na talagang walang mahirap sa Diyos. Dahil yung 5 tinapay at 2 isda, kung titingnan po natin dito, lumabis pa sa 5,000. Lumabis pa. So, dito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos ng lubos dahil itong sa gawain pong ito natin, sa grupo natin. Mula sa simula, ito po ang ginagawa natin. Makatapos na makapag-share o makapag-turo, maibahagi ang salita ng Diyos, pagkatapos natin ay nagpapakain. At nakita natin dito, mai-relate po natin ang kasaysayan ng gawain ng Living by Faith dito sa nangyaring ito sa chapter 14. Sa pagpapakain ng 5,000. Dahil noong sa simula pa lamang po ang gawain na to ng ministry, marami ang nagsasabi na hindi natin ito kaya. Ito daw pagpapakain na yan, sa simula lamang yan. Sabi, may narinig kami, subukan natin, simula lang yan mga pakain na yan, hindi yan magtatagal. Alam nyo po, sa loob, ngayon magsisiyam na taon tayo, 9 years ang ministry, wala tayong na-miss na every Sunday na hindi tayo nagpakain at hindi tayo nag-solicit, hindi tayo humingi kanino man sa tao na tulungan tayo ng pagpapakain, kundi laging sa Diyos lamang po tayo humihingi patungkol dito sa pagpapakain. Kaya noong makita natin nung una, parang imposible, paano natin ito masosurvive? Habang tumatagal, lumalaki ang gawain, pero dahil tapat ang Diyos at makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Hanggang sa ngayon, sa habag po ng Diyos sa atin, hanggang ngayon, pang 9 years, walang single Sunday na hindi kumain ang mga umaattend sa gawain. Amen? So ito po, salamat po sa Diyos sa kanyang katapatan na sa tingin natin hindi enough ang ating pera, hindi enough yung ating kakayahan, pero dahil napatunayan po sa salitang ito, walang mahirap sa Diyos. At ganun po ang pinapakita sa atin hanggang ngayon, habang lumalaki ang ministry, habang lumalawak ang gawain, lalo naman ine-expand ng Diyos ang kanyang mga provision na pagdadaluyan sa atin patungkol dito sa pagpapakain dito sa gawain. Walang mahirap sa Diyos po. Yan po ang laging at pinakita sa atin na dito sa pamamagitan ng ating pag-aaral at pinaninampalatayanan natin ang salitang ito, dahil kung sariling atin lang bilang tao po, talagang hindi natin kayang isustain ang gawain. Hindi ko po kayang isustain ang ministry. Pero dahil nangyari na ito noon pa at pinatunayan sa atin ang salita ng Diyos, kung tayo nananalig sa kanyang salita, ang Diyos na itong nababasa natin, siya ang Diyos na gumawa ng mga himala noong panahon at siya rin ang gumagawa ng himala sa atin ngayon sa kasalukuyan hanggang wakas, dahil hindi nababago ang kapangyarihan po ng Diyos sa mga taong naniniwala sa kanyang mga salita. Kaya hanggang ngayon, amazing po, napakahimala ito sa atin na lalong tumatagal, lalong tumitindi po ang gastusin, pero lalo naman ang Diyos nagpo-provide sa gawain ito po ng pangangailangan. Purihin ang Diyos. So ito po pagpapakain sa 5,000. Dahil kung titingnan natin sa ating mga sarili ngayon, noon, mula nang gawin ang ministry, hindi natin kaya. But then, pinanindigan natin, totoo, na kapag ang Diyos ang kasama natin, kapag ang Diyos ang nag-lead sa ganitong kaparaanan na magpakain, hindi ito matitigil dahil ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang source ay unlimited, dahil siya po ang Diyos sa pasimula, sa kasalukuyan, hanggang wakas. So purihin po ang Diyos. Ang sunod po dito, ang ay lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Verse 22, agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao.
Matapos niyang paalisin ang mga tao, nag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw, na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan na sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na napakalakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. So, ito po, dito dito wala pong naliligid talaga sa Diyos. Nung makita niya, kasi nung pinauwi niya itong mga alagad, pinauna niya, nakita niya na sumasalungat ang hangin sa bangka. Kaya nahihirapan silang maglayag. So, ang ginawa ng Panginoong Jesus, makita natin dito, sabi dito, samantala, dito sa verse 25, samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sumasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Tingnan niyo po kumbaga wala pong nalilingid sa Panginoon na Jesus. Sinundan niya itong mga alagad pong ito, lumalakad siya sa tubig. Sinusundan niya dahil alam niya na sumasalungat sa hangin yung bangka. Lumakad ang Panginoon Jesus at sinundan niya itong mga alagad. At nakita po natin dito, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita niyang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Tingnan niyo po At nang makita ito ni Pedro, ayan, sa 28, sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Titingnan niyo po At sinabi ng Panginoong Jesus, "Halika." Ayan, ang kasaysayan po dito, halika, sabi dito. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Nakita natin sa una, sinusunod po ni Pedro ang sinabi ng Panginoong Jesus, "Halika." Kaya nung una nakita ni Pedro, 'di ba? Na lumalakad siya sa tubig. Kaya sabi dito ng Panginoong Jesus, "Halika." At mula sa bangka, itong si Pedro din lumakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Una, nakinig siya. Pero nung makita niya po nung makita ni Pedro ang malalakas na hangin, malakas na ang hangin, siya ay natakot at simulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. So sa ating buhay po, ito marami na po sa inyo ang nakaririnig ng bagay na ito, na ang Panginoong Jesus ay lumakad sa tubig, and then pinalapit niya si Pedro, at si Pedro naman ay sumunod, pero nang makita ni Pedro ang malakas
malakas na hangin, siya po ay natakot at unti-unting na lumulubog. Ngayon, ito po uulitin natin ito, alam natin ito, ma-apply natin ito sa ating buhay, na may mga tao na sa kabila na alam nila ang kapangyarihan ng Diyos, nakita ito ng kanilang mga mata, Katulad ni Pedro, nakita niyang lumalakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig at na-experience niya po ito. In a certain time, kumbaga, sandali na naranasan ito ni Pedro, nung bumaba siya sa tubig, nakakalakad siya. Pero nung unting nakita niya po ang distraction, nakita niya yung malakas na hangin, unti-unti siyang pinanghinaan ng kanyang pananampalataya at naging dahilan na unti-unti siyang lumulubog. So sa tao, una, ito po makikita natin, sabi ko nga, halimbawa natin iso sa isang tao, na isang tao umananampalataya, nakilala ang Panginoong Hesus, nakita o naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang personal na buhay. Parang si Pedro nakalakad sa tubig, ibig sabihin, naranasan ng taong ito ang kapangyarihan ng Diyos, pero nung nakakita siya ng malaking sagabal, unti-unting pinanghinaan ang kanyang pananampalataya at unti-unti siyang lumulubog. May tao po na sa kabila na nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya ang katotohanan at kapangyarihan na totoo ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. At naranas niya ito, parang si Pedro, nakita niya, nakalakad po si Pedro. Kumbaga, ang tao naranasan, may kapangyarihang nadana sa salita ng Diyos o sa kanyang personal na buhay. Pero nung dumating ang mga pagsubok at malaking sumasalungat sa kanyang buhay, may mga taong unti-unting pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya, unti-unting natatakot, at ito po, ayun na nga po, unti-unting lumulubog. Unti-unting nawawala ang pananampalataya dahil nakatingin siya doon sa mga sagabal sa kanyang buhay. Nakatingin siya, ibig sabihin, may ginagawa na sa kanya ang Diyos. Nakikita niya ang kapangyarihan na sa pasimula. Nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero may napansin siya sa kanya, sa side niya. Itong parang kumbaga hangin. Hangin ang nakasulat dito. Kumbaga sa buhay ng tao, may napansin siyang mga sumasalungat o pagsalungat sa kanyang ginagawa, at ito po ay unti-unting pinanghihinaan ng loob. Kaya unti-unti siyang lumulubog, nangihina ang kanyang pananampalataya. Nakita po natin ito, kay Pedro, nakita ni Pedro, pinarana sa kanya ni Pedro ng Panginoong Hesus. Sabi niya, halika, lumakad ka, lumapit ka sa akin. At nakita natin ito. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Naranasan po ni Pedro ang kapangyarihan ng Diyos at nakita niya ito. Pero dahil sa kakulangan ng pananampalataya, nakita niya po ang sumasalungat na hangin, yung malakas na hangin. Siya ay natakot. May mga taong ganito sa kabila na nakikita niya ng kumikilos sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, pero nakita ang malaking hangin ng problema, malaking hangin ng kung anumang bagay na sumasalungat sa kanyang ginagawa. May mga tao po na parang si Pedro. Pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya at unti-unting lumulubog, naghihina. Pero pinakita po dito sabi dito ng Panginoon. Sabi niya dito, Panginoon, sabi ni Pedro, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Bakit ka nag-aalinlangan? Bakit ka nag-aalinlangan? Kasi nakita nga niya ni Pedro na naranas niya na ito, kapangyarihang ito po sa kanyang buhay. Pero dahil sa sumasalungat sa kanyang buhay, siya po ay nag-alinlangan. Kaya kung titingnan po natin dito, sabi ng Panginoong Hesus, napakaliit ng inyong pananampalataya.
Napakaliit. So anuman po ang turo sa atin dito, na anumang pinasimula ng Diyos na nakikita mong kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, nakikita mo ang iyong kapangyarihan, kahit ano pa ang nag-o-oppose sa iyo ng klaseng hangin na malakas sa iyong buhay, lakas ng hangin, problema, ano man yan, financial, emotional, anumang bagay na sumasalungat po sa iyo, huwag kang panghihinaan tulad ng ginawa ni Pedro. Kitang-kita niya na ang kapangyarihan ng Diyos, nararanas niya na. Pero tumingin si Pedro doon sa lakas ng hangin. Kaya unti-unti siyang lumulubog. Kaya anong sabi dito ng Panginoon? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Kaya kung kayo po may mga pinagdadaanan ng mga problema, ano man yan, huwag kayong tumingin dyan, parang hangin, huwag kayong tumingin. Tumingin kayo sa sinasabi ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Dito po sa kanyang salita. We have power. Parang pinakita dito ng Panginoon kay Pedro. May kapangyarihan ka. Sige, lumakad ka. At nakikita po ito ni Pedro. Pero dahil sa kakulangan ng pananampalataya, in the middle o sa ilang step pa lamang niya, pinanghinaan na siya ng loob. Pinapaunawa po sa atin, huwag tayong panghinaan ng loob. Tumingin tayo sa Panginoon lamang. Huwag tayong lilingon sa kaliwa at sa kanan. Kasi nakita po natin dito sa kasaysayang ito, hindi siya, nung nakatingin siya, nakafocus siya dito sa Panginoon, nakakalakad po siya. Pero nung lumingon siya sa kaliwa, o lumingon siya sa malakas, nung mapansin niya ng malakas na hangin, doon na siya nakafocus sa hangin. Huwag po tayo maging focus sa sumasalungat sa ating buhay, kundi kung ano ang pinapakita sa atin ng Diyos ng kapangyarihan, doon tayo tumingin. Kasi kapag tumingin tayo doon sa mga sumasalungot na hangin ng problema, hangin ng anumang klase yan, yun po ang nagpapahina ng loob sa tao. Pero ang bilin sa atin ng Panginoon, focus on me, the author and the finisher of our faith. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi nito. Mag-focus tayo sa Kanya at sa Kanya lamang. Huwag tayong tumingin sa kaliwat kanan. Dahil yun ay mga distraction lamang po sa ating buhay. Amen? At dito pinakita, sabi ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay niya sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi niya. So, ito po, sa mga nangyayari po sa ating buhay na may nakaka-witness na tao, sa pamagitan ng ating buhay, sa kapangyarihan ng Diyos na pinapamala sa atin, marami po ang nakakapagpuri sa Diyos. Dahil sa mga nakikitang kapangyarihan ng tao, nagtotoo na may kapangyarihan ang Diyos na ginagawa sa atin. Kaya yung nakamamasid sa atin tunay na sila man ay nakakapagpuri sa Diyos at napapatunayan nila na makapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Last part, verse 14. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid siya ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling niya kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat na gumawa nito ay nagsigaling. So dito po, sabi dito, ulitin ko sa verse 35, si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon.
hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat na gumawa nito ay nagsigaling. Kita niyo po ang faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya po natin nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung makita po natin dito kay Pedro, nag-alinlangan si Pedro. Una, naniniwala. And then in the middle, dahil maraming may sumasalungat, pinanghinaan ng loob si Pedro. Kaya unti-unti siyang lumulubog. At dito po sa bandang ito, sa last part na ito, nung pagpapagaling ng Panginoon, imagine po ang sabi ng mga tao, mahawakan man lamang nila ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Sila po ay gagaling na, gagaling na. At yun nga, nangyari sa kanila, ang kanilang inaasahan. So nasa sa atin po sa pamamagitan ng pananampalataya natin yung pagtitiwala, yung buong pananalig na walang halong pag-aalinlangan, nakakapangyari po ang kapangyarihan ng Diyos sa taong hindi nag-aalinlangan. Mahawakan lang, imagine niyo po, walang sinabi dito, walang ginawa ang Panginoong Hesus na sinabi sa kanila, papagalingin ko kayo, hali kayo dito, at hahawakan ko, at hipuin ko kung ano ang mga sakit karamdaman niyo. Wala po, walang ginawa ang Panginoong Hesus. Kundi itong mga taong itong mahawakan lang, yun ang kanilang belief. Matouch lang nila yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Sila po ay gagaling na. At pinakita ng Diyos dito, sila nga ay mga gumaling. Nangyari iyon dahil sa kanilang pananampalataya. Ano pong pinapakita dito sa atin? Ano mang inaasahan natin sa Diyos na hindi tayo nag-aalinlangan, gagawin ito ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin, yung hindi na-wave, hindi ka kumbaga, yung tinatawag natin na yung faith natin na hindi natitinag, doon po nalulugod ang Diyos sa ating pananampalataya. At kaya nga sinabi sa Hebreo, without faith, it's impossible to please God, dahil napararangalan lamang natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig. Kapag nakita ng Diyos sa kabila ng lahat, hindi tayo nag-aalinlangan. Kapag nakita ng Diyos sa ating puso na pinaninindigan natin ang kanyang mga salita, na umaasa tayo na gagawin niya ang ating mga inisan at naninindigan na mangyayari ang ating inaasahan, 100% gagawin ng Diyos sa ating buhay kung ano ang ating inaasahan. Katulad ng ginawa po dito, kaya dito makita po natin dito, pinakita dito sa Book of Matthew po ang lahat patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Pero nakakapangyari, tandaan po natin, nakakapangyari ang kalooban ng Diyos ayon sa ating pananalig sa Kanya. Dahil malinaw ibinigay sa atin, anong sabi nung tinanggap natin? Ano ang tinanggap natin mula sa Diyos? Ay espiritu ng kapangyarihan. Sabi doon, hindi kapangyarihan ng kahinaan ng loob ang ating tinanggap, bagkus ito'y kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So napakalinaw po ito. Kaya habang pinaniniwalaan natin ano ang tinanggap natin at ini-exercise po natin sa mga sitwasyon ng ating buhay, yung mga sinasabi dito at pinakita ng Panginoong Hesus mula noon, at pinaniniwalaan natin ang kanyang salita na walang mahirap sa kanya, hindi siya nagbabago, at pinaniwalaan natin ito, nakita po natin ang katotohanan at kapangyarihan nato sa ating buhay. So nasa tao na lamang po talaga kung papaano siya manampalataya, kung papaano siya hindi nag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ginagawa ito ng Diyos ayon sa kanyang pananampalataya. Purihin po ang Diyos. So ito po ang nagbigay lesson sa atin. Kung may kapangyarihan ka nang naranas sa Diyos, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang titingin sa mga alon o sa lakas ng hangin sumasalungat. Anumang hangin niya ng problema, hangin man yan ng anumang financial o anumang bagay, huwag ka dyan tumingin, tingnan mo kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos. Amen?
So purihin po ang Diyos. Dito tayo magtatapos. At ngayon, nung oras dito, 2:00 ngayon ng madaling araw nung ginagawa ko po ito. Kasi, yun na nga, kagagabi nag-dinner kami ng mga workers. At pag uwi ko dito, sobrang pagod ko. Halos 24 hours po akong walang tulog. Mula nung umalis kami sa Canada. At ito ngayon, kaya ginawa ko po ito dahil in 4:00, in 2 hours, babiyahe po kami ng Nueva Ecija para dito. Kaya, God bless everyone. So, yun po, pananampalataya. Magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong mag-aalinlangan. Diretso, focus sa Panginoong Jesus. Doon tayo tumingin. Ito sa salita niya, dito tayo makatingin. Huwag tayong lilingon sa kaliwa, huwag tayong lilingon sa kanan. Bagkus, paniwalaan natin o panindigan natin kung ano ang inaasahan natin na magagawa ng Diyos sa ating buhay. Supurihan po ang Diyos. God bless everyone. Hallelujah. We thank you, Father God. Thank you so much for the word. Salamat po sa salita mong ito, O Diyos, na nagbigay na naman sa amin, O Diyos, ng pag-asa. O Lord, tunay na mapagkakatiwalaan po ang iyong salita. Ano man ang ginawa mo sa mga unang panahon, ay siya mo ring magagawa sa amin ngayon kung hindi kami nag-aalinlangan. Kaya dalangin po namin sa lahat, O Diyos, dagdagan niyo pa po, Ama, ang mga pananampalataya ng bawat isa. Kung sino man ang may kakulangan pa sa pananalig sa iyo, dagdagan niyo po at bigyan niyo po ng kaurunungan upang lalong maunawaan ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka namin, at ang lahat ng ito po ay sa ngalan, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito sa iyo. Amen. Hallelujah. So God bless everybody. Bye.